Pilipino sa isip at sa gawa. Ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kayang sikmurain at matawa na may pamilyang kumakain ng kulang sa 2 beses sa isang araw. Minsan wala ngang panlugo. Bakit ganito kababaw isang pagkain nilangaw? Ang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Street people. Sila ang mga tao na hindi nagkaroon ng isang bahay upang matuluyan. Sila ay nasa lansangan, nakikipagsabayan sa mga matutuli na sasakyan, nagtatrabaho para mabuhay, tinitiis ang gutom pag di sinuwerte sa buong araw. Sa paligid ng simbahan, matatagpuan ang ilan sa kanila. Bakit nga ba may mga batang nagbabanat ng buto para mabuhay? Marami ang dahilan. Dahil sa paglobo ng populasyon, maraming mag-asawa ang nahihirapang pagkasulin ang maliit nilang kita para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Mga bakal na dumudura ng apoy at ng tingga, tangan-tangan at balot ng kasuotang Karamihan ay walang maayos sa trabaho at umaasa lamang sa mga bagay na maaaring pagkakitaan. Pero kahit gaano pa kaliit ng kanilang kita, basta may pambili ng pagkain at pagkakitaan. walang panalo dahil sa huli tayo ang talo. Pinoy ang nasa loob ng ataol na sinar. Apat na bata, edad 5, pababa, ang namamatay kada 30 minuto dahil sa kahirapan. Kulong sa seldang may walang susing kandado. Kailan kaya matatapos ang pag-agos ng Alam nyo ba, 20% nating mga kabataan Pilipino ang di nakapag-aral, edad 6 hanggang 15, kaya bilang mag-aaral, maswerte pa tayo. Suunan upaminaw ka mo, tuna ko'y dala nga mga balita, gikan sa banwa ko, gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya. Halos magtatanghali na nang magtungo kami sa bayan upang makilala ang ilan sa kanila. Kung saan-saan na kami nakarating. Lakad dito, lakad doon, ngunit tila nagiging mailap ang pagkakataon. Ako ay Pilipino sa isip at sa gawa. Ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kayang sikmurain at magtawa na may Maaaring sa mga oras na ito ay nasa lansangan sila. sa isang araw. Minsan wala ngang panlugo. Naghahanap ng pagkakabuhayan. Nilangaw ang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro, magpusay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong Nang mapadpad kami sa paligid ng simbahan, natanaw namin si Aling Lisa. sakaling lagyan o yung pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit. Sa sarap ng buhay sa akin kayo ay makinig. Duol mga kaigsuunan upaminaw ka mo, tuna ko'y dala nga mga Wala pa siya. Wala pa yata. Paano po kayo napapunta dito? Wala ang ila. Ito lang kasi kasi. Wala sinulit yun, wala sinulit. Hindi po kayo umuwi doon? Hindi po kayo umuwi doon sa ipag niyo? Dati, umuwi. Ngayon po, hindi na po. May anak po kayo? Ito. Nasa na po ano? Umuwi naman po kayo sa Mindoro. Mga Mamamas mo na ako. Sa pa bago yan uwi.
sakasakali po at kakang sa pagkali. Mga patay na yung mga patay na porte. Ang apo ko niya apat na. Dalawang babae, dalawang lalaki. Pagkita po ate. Pagkita po kayo. Hindi naman ako tumitin sa amin ng bahay. Hindi yung mga nakuha ng mga pasok. Saka wala naman po problema dito sa ano po yan, no? Marangal naman. Parangal naman. Marangal na anak buhay. Ate kung sakasakali, ano po ngayon? Ano po gusto nyo sabihin? Ah? Sasasabihin? Ang mga kumakanta. Na sila'y maging sa bayan. Si Aling Lisa ay tubong Mindoro. Halos 8 taon na siyang namamalagi sa tabi ng simbahan sa bayan. Ayon sa kanya, swerte na raw kung makalimampu siya sa isang araw. Maswerte pa rin si Aling Lisa dahil nakakapagpaaral pa siya ng ilan sa kanyang mga anak. Ngunit kaakibat nito ang isang malaking sakripisyo. Kinakailangan niyang manatili dito sa Lipa kahit walang permanenteng matutuluyan. Tinitiis niyang matulog sa tabi ng simbahan para lamang mairaos ang kaniyang mga anak. Isa pa sa aming nakilala ay ang binatang Check ito. Olgado. 15 years old. Ah. Wala. Ay, nag-ano ka ba? Nag-aaral ka pa? Stop. Ano? Dito, minsan, dito rin kayo na... Dito kami minsan natulog sa Lipa. Sa 99.9, pinapayagan kami ng may-ari. Bibigyan kami ng karton, basta't babantayan namin yung speaker doon. Masaya na kami doon. Basta may pera, usog ka na. Matalino ka man sa harap ng libro, pero bobo ka naman sa lahat ng bagay, wala rin yun. Kung may kakantahin kang kanta para sa sarili mo, diga, nagra-rap ka naman, marunong ka naman kumanta. Kung ano, kung gagawin mo ng, kung may kakantahin ka para sa buhay mo ngayon, anong kakantahin mo? Sampagita boys. So, Okay. Ganito lang kami. Yeah. Nandito kami sa katedral, magtitinda sa Sampagita, kukuha kami kay Ate Lisa para ialok at makakain kami para mabuhay kami magkakapatid. Para sa aming mga lola, bibili kami ng bigas para makakain. Si Richard ay larawan ng isang kabataan na hindi man nabiyayaan ng karangyaan sa buhay ay natuto namang magpahalaga sa kanyang pamilya. Simpleng tao, kami magtitinda lang. Yeah! Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Bawat isa sa atin ay dapat na tumulong kahit sa mga pinakamaliliit na paraan lamang. Sa banwa ko, gusto ko maipahibalo ang mga istorya na nagagahitabo. Ako ay Pilipino sa isip at sa gawa. Ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kaisik murain at matawa na may pamilyang kumakain ng kulang sa 2 beses sa isang araw. Minsan wala ngang panlugo. Bakit ganito kababaw isang pagkain nilangaw? Ang dadaputin at kakainin ng batang gutom. Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa'y maglaro